Magandang araw sa iyo. Um, Naisip mo na ba, paano kung may super importanteng sulat galing gobyerno, tapos alam mo yun, nagtrabaho mo pa nakataya. Pero sabi ng post office, uy, natanggap mo na yan, may resibo pa sila, kaso ikaw, sigurado ka, hindi mo talaga natanggap. Ano gagawin mo? Halika, pag-usapan natin ang isang medyo mainit na kaso sa Supreme Court tungkol mismo dyan. Tama ka. Ito yung kaso ni Victoria M. Labastida laban kay Munina C. Queres. Yung GR numero niya ay 251903 at lumabas ito noong Enero 27, 2025. Ang tanong dito, sapat na ba talaga yung registry return receipt bilang patunay at kailan ba dapat magsimula yung pilang ng araw para umapela? Yun yung mga mahalagang punto dito. Okay. So, paano ba nagsimula itong kaso? Si Miss Labastida, ano bang posisyon niya? Siya ay Municipal Planning and Development Officer. Bale, naharap siya sa reklamong administratibo. Ang paratang sa kanya, gross neglect of duty and conduct prejudicial to the best interest of the service. Medyo mabigat. Oo nga. Tapos sinibak siya agad. Well, unang beses, oo. Sinibak siya noong 2015 pero umapela siya sa Civil Service Commission, sa CSC, at binaliktad ng CSC yon. Bakit daw binaliktad? Kasi may problema daw sa due process. Kumbaga, walang formal na charge na isinampa sa kanya, tapos hindi rin siya nabigyan ng tamang pagkakataon para sumagot. So, procedural error. Okay. Pero hindi pa tapos yung kwento, di ba? Hindi pa. Kasi isinampa ulit yung reklamo. At nung June 10, 2016, sinibak na naman siya nung mayor noon. Hay nako. Paano naman daw ipinaalam sa kanya yung desisyon? Dito na pumapasok yung issue. Sabi, ipinadala daw yung kopya ng desisyon via registered mail. Tapos, ang ebidensya nila, isang registry return receipt. Ano yung nakalagay sa return receipt? Yun na nga eh. May sulat kamay daw la, refuse to accept 06-14-16, June 14, 2016. Teka. Refuse to accept. Pero ang sabi ni Labastida, hindi niya natanggap. Eksakto. Dito nagkakagulo kasi lumipas ang halos 9 na buwan, 9 months. Grabe, ang tagal. Oo. Tapos March 16, 2017, saka lang siya nag-file ng Notice of Appeal. Bakit daw ganun katagal? Ang paliwanag niya, March 8, 2017 lang daw niya nalaman at natanggap talaga yung kopya nung June 10, 2016 decision. Paano niya nalaman? Kasi daw, may natanggap siyang Notice of Suspension galing sa COA, Commission on Audit, at dun pala nakalakip yung kopya nung desisyon ng mayor. Doon lang niya nakita. Gets ko. So, nag-apela siya March 16 based sa pagkakatanggap niya nung March 8. Pero anong sabi ng CSC? Ayon, ibinasura agad ng CSC yung apela. Kasi daw, huli na. Lampas na daw sa 15-day period. Based saan yung 15 days nila? Based doon sa return receipt na may markang refused to accept nung June 14, 2016. Yun yung pinanghawakan nila. At sinang-ayunan niyan ng Court of Appeals. Oo, kinatagan pa ng CA. Sabi ng CA, may presumption of regularity daw yung ginawa ng post office. Ibig sabihin, ipinapalagay na tama yung proseso nila, kasama na yung pag-serve ng sulat at yung return receipt. So, kaya umakyat na ito sa Korte Suprema. Ang pinakatanong talaga, sapat na ba yung return receipts na may refuse para masabing huli na ang apela? Yan mismo ang tanong. At ang sagot ng Korte Suprema, isang malaking, hindi raw sapat yon. Talaga? Bakit daw hindi sapat? Kasi ayon mismo sa Husaf Court na siyang ginagamit kapag walang kaparehang specific rule ang CSC, para mapatunayan ng service by registered mail, kailangan dalawa ang ebidensya. Dalawa? Ano yung mga yon? Una, yung registry receipt mismo. Pangalawa, kailangan din ng affidavit o sinumpaang salaysay ng postmaster o nung taong nagpadala mismo sa mailing office. Kailangan pareho, hindi pwedeng resibo lang. Malinaw yun. So, hindi sapat yung resibo lang na may sulat na refused.
Oo. Tapos, binalikan din ng korte yung konsepto ng disputable presumption. Yung mga assumption na yan tulad ng regularity ng official duty ng post office o yung assumption na natanggap ang sulat kapag naipadala ng tama. Oo, pero disputable na. Meaning, pwedeng kontrahin. Tama. Mapapawalang bisayan kung may malakas kang ebidensya na salungat doon. At sa kaso nila Bastida, ano yung mga nakita ng korte? Ano nga ba yung mga evidensyang yon? Una, yung mariing pagtanggi nila Bastida mismo na natanggap niya yung sulat noong June 2016. Consistent siya doon. Pangalawa, nagkaroon ng certification mula sa sumunod na mayor na walang record noong June 10, 2016 decision sa opisina nila. Wow! Pati pala sa opisina ng mayor, walang kopya? O wala daw record. At pangatlo, yung mismong return receipt, hindi raw malinaw yung perma, hindi klaro kung sino yung tumanggap o tumanggi. Kumbaga, may duda sa authenticity o sa mga detalye ng resibo. So, dahil sa mga yon, nasira yung presumption of regularity. Nasira nga. At dahil itinanggi nila Bastidang pagtanggap, ang burden of proof o yung bigat ng pagpapatunay lumipat pabalik doon sa nagpadala, yung opisina ng mayor. Sila dapat ang magpatunay na na-serve talaga ng maayos at hindi nila nagawa yun gamit lang yung return receipt na questionable. Malinaw. Kaya ano na ang final na hatol ng Korte Suprema? Binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals at ng CSC. Ang utos nila ibalik ang kaso sa CSC. Para ano? Para desisyonan na yung apela. Oo, para desisyonan na base sa merito. Ibig sabihin, tingnan na yung nilalaman mismo ng apela nila Bastida kasi kinonsider ng korte na yung apela niya ay naihain sa tamang oras. Within 15 days mula nung March 8, 2017. Tama. Mula nung actual niyang nalaman at natanggap yung desisyon via COA, ang sabi pa ng korte, mas mahalaga ang substantial justice kaysa sa sobrang higpit na pagsunod sa technical rules. Oo nga naman, lalo na trabaho at karapatan ng tao yung nakasalalay. So, ano yung mga key takeaways natin dito? Yung mga importanteng aral? Okay, may tatlong mahalagang doktrina o prinsipyo tayong makukuha dito para sa kaalaman mo. Una, yung proof of service by registered mail. Tandaan mo, hindi sapat yung registry return receipt lang. Kailangan talaga may kasamang affidavit yan mula sa post office o sa nagpadala. Kung ikaw ang nasa sitwasyon na kailangang magpatunay, siguraduhin mong kumpleto ka. Gets. Resibo plus affidavit. Pangalawa, yung disputable presumptions, yung mga akala nating automatic na tama tulad ng regular na trabaho ng ahensya, pwedeng mapabulaanan. Kung may basehan ka para itanggi, tulad ng pagtanggi sa pagtanggap, at may suporta ka, yung kabilang panig ang kailangang mag-produce ng mas matibay na ebidensya. Okay, hindi sila absolute. At pamatlo, yung liberal construction of rules. Lalo na sa mga kasong administratibo. Minsan, kailangan luwagan ng konti yung pagpapatupad ng procedural rules. Ito ay para manaig pa rin yung hustisya at maprotektahan yung mga karapatan gaya ng due process at security of tenure. Hindi dapat maging instrumento ang technicality para mabaliwala ang karapatan. Napaka-importante niyan. Grabe itong kasong ito, Nakakapag-isip talaga, paano nga ba natin masisiguro na yung mga importanteng papeles, lalo na galing gobyerno, talagang nakakarating sa dapat puntahan? Ano sa tingin mo? May mga suggestion ka ba? O baka may naisip kang paraan para maiwasan yung ganitong sitwasyon? I-share mo naman yung insights mo dyan sa comment section sa baba. At syempre, kung nakatulong sa'yo itong paghimay natin, pakiiwan naman ng paborito o like. Oo nga. At isang paalala lang din. Itong kaso, pinapakita niya yung balanse, di ba? Yung balanse sa pagitan ng pagsunod sa proseso at yung pagtiyak na yung karapatan ng bawat isa, lalo na yung mga nasa public service, ay napoprotektahan pa rin. Tama. Hindi pwedeng puro rules lang. Kailangan may puso rin para sa hustisya. At para sa mas marami pang ganitong mga usapin, mga pagtatalakay na makakatulong sa iyong manatiling updated at informed, alam mo na ang gagawin. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod nating paghimay.